Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin yung komunyon or yung Last Supper, huling hapunan ni Jesus, ni Panginoon Hesus Kristo bago siya ipagkaloob, bago siya mamatay. So, 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. Basahin natin. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and I drink this cup, you proclaims the Lord's death until He comes." So ito yung ito yung pangyayari. Kaya sabi ko, ito yung huling hapunan ni Kristo at saka ng mga apostol niya, the night before hulihin siya or before na mamatay siya. I mean, ito yung huling hapunan ni Hesus Kristo bago siya mamatay, bago siya ipako sa krus. So sabi rito, yun nga, alam naman natin na yung komunyon is ginagawa natin ito sa mga simbahan. Every may misa, ginagawa natin yung komunyon, sumusubot, kumakain tayo ng tinapay, ganun, umiinom tayo ng wine bilang pag-alala nga doon sa Last Supper na yun. So, bakit nga ba yun mahalaga? So, unang teaching sabi rito, communion is fellowship with the real presence of Christ. So, yun nga, kapag tayo ay nagkukumunyon, kapag tayo ay kumakain ng ostya, ng tinapay, or umiinom ng alak, tuwing nasimbahan tayo, umiinom ng wine, tuwing tayo ay nasimbahan, ito yung pakikipag-fellowship natin. At kasama natin si Kristo dito. Although, yes, palagi natin kasama ang Diyos, palagi natin kasama si Kristo, pero sinasabi rito, kumbaga, sinabi dito ng Panginoon na gawin nyo to bilang pag-alala sa akin. So, every time na nagkukumunyon tayo, ginagawa natin ito para alalahanin si Kristo, and at the same time, nandun si Kristo mismo, nandun yung presensya ni Kristo sa atin habang tayo ay nagkukumunyon. Dahil nga sa mga binitawan niyang salita, na yun nga, na magkumunyon kayo at gawin nyo to bilang pag-alala sa akin. So, kumbaga yun ay utos Yun ay utos ng Panginoon na kapag ginagawa natin ito, yung presensya ng Panginoon ay nasa atin. So, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, communion is a remembrance of the death and the resurrection of Christ until He comes again. Since it is the Last Supper, ito yung huling hapunan, and sinabi rin mismo ni Kristo na gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So, every time na nagkukumunyon tayo, tandaan natin na ito ay remembrance. Ito ay pag-alala mismo kay Kristo sa pagkamatay niya, pagkabuhay niya, hanggang sa mabuhay siya ulit. So, hindi tayo nagkukumunyon dahil lang wala lang. Dahil kumakain lang tayo ng ostya, kumakain lang tayo ng tinapay, umiinom lang tayo ng wine, gano'n. Kumbaga, marami kasi mga tao, binababaliwala lang yun Maraming mga tao na hindi nila alam kung ano nga ba talagang ibig sabihin nun. Pero, dapat natin tandaan na yung komunyon na yun, ay yung ginagawa natin yun bilang pag-alala kay Kristo. Sa ikatlong teaching, sabi rito, communion spiritually nourishes the believers. So yes, kapag tayo ay nasa simbahan, syempre, kapag tayo ay sumasamba at pag tayo ay nagkukumunyon, hindi naman nga talaga tayo nabubusog physically. Hindi nga naman, kasi nga unti-unti nung tinapay, di ba, literal. Yung wine, isang inom lang, like that. Pero sinasabi rito, hindi tayo na to binubusog physically. Hindi pong mapupunan yung pagkagutom natin like that. Kumbaga, binubusog tayo nito spiritually sa pamamagitan noon tinatanggap natin si Kristo, nabubuhay sa atin si Kristo, na andun yung presensya ni Kristo sa atin. So, kumbaga,
nable-bless tayo, nabubusog tayo spiritually, yung spirit natin. So, sa application muna tayo. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Unang-una sabi rito, pray and confess our sins to God. So, sinasabi rito, yun nga, dahil sinabi ng mismo ni Kristo na ito ay aking katawan at dugo. Sabi niya, pag ininom nyo to, something, hindi naman literal, I mean something sinabi niya na pag ininom nyo to, mapapatawad yung mga kasalanan nyo, gano'n, malilinis kayo, something like that. So, syempre, normal lang, dapat lang na magdasal ka at sabihin mo yung mga kasalanan mo. Syempre nga naman, paano ka mapapatawad? Paano ka patatawarin kung ikaw mismo hindi mo naman inaamin or hindi mo inaako yung mga kasalanan mo? So, sinasabi rito, bago tayo magkomunyon, bago natin gawin yung komunyon, bago tayo makibahagi sa huling hapunan, like that, aminin mo natin mga kasalanan natin, tanggapin natin yung mga kasalanan natin, confess our sins, dahil ito nga yung way para tayo ay patawarin. Ito ay yung way ng pagpapatawad sa atin, dahil tinatanggap natin si Kristo, tayo ay pinapatawad. Pero sabihin mo muna yung mga kasalanan mo, confess your sin. Sa ikalawang application, sabi rito, meditate on death, resurrection, and the second coming of Christ. So, yun nga, pagbulay-bulayan natin yung pagkamatay ni Kristo at muling pagkabuhay niya, and at the same time, yung second coming niya, yung muling pagbalik niya rito, na bilang yung last supper, huling hapunan, bilang pag-alala sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Dapat pati ngayon, pinagbubulay-bulayan din natin yung second coming niya, yung muling pagpunta niya rito. Sa ikatlong application, sabi rito, read 1 Corinthians 11:23-26 and partake of the body and blood of Christ. So yun nga, kapag tayo ay nagkukomunyon, kapag ginagawa natin yung komunyon, dapat binabasa natin yung verse na ito, yung binasa natin kanina, na yun nga, kasi ito yung orasyon, I mean, ito yung pinakang essence nun, yung sinabi ni Kristo na ito ay aking katawan, ito ay aking dugo, inumin nyo to para mapatawad kayo sa kasalanan, something like that. So, natural lang. So, dapat lang na every time na nagsasagawa tayo ng komunyon ay basahin natin yung verse na iyon. So, yun lamang po. Napakarami natutunan sa araw na ito. Glory to God.